ay tinatawagan na po natin ng pansin ngayon ang ating Olongapo Electric Distributor Distribution Incorporated, itong OEDC. Kung mayroon ba silang napipinto po ngayon mga kaibigan na power interruption, at ganon din po kung ano pa ang naka-schedule sa kanila, na kung mayroon ba silang mga replacement ng mga kanilang mga anong tawag nito, mga transformer po mga kaibigan. Kaya antabayanan po ninyo, pinatatawag na po natin ngayon itong ating mga taga-OEDC na magsalita po sa ating programa. Yon po mga kaibigan. At magpapatuloy na po tayo upang mabigyan po natin ito ng pansin, itong ating mga, iwan ko pala ang Subic Water nga pala. Kailangan pala sana mayroon, Sir Hernan, kung kailangan namin ng inyong public service sa programang ito tuwing umaga para malaman po ng ating mga kababayan kung mayroon na rin bang kayong naka-schedule na pagpuputol o ano pang mga activities ninyo katulad din ng OEDC. Yan po ang mga pangunahing pangangailangan ng mga residente po sa Olongapo. Kailangan maipababatid natin sa kanila kung saan po banda ang mga naka-schedule, kung wala man at ano man, at kung ano pa ang inyong mga activities na dapat ay kung pinalalawak pa ninyo ang inyong serbisyo sa mga taga-Olongapinos. Yan po mga kaibigan ay tatalakay na po tayo ngayon ng konti. Yan konti lang ito. Yan. Ay ito po mga kaibigan, pinanawagan po ng mga pasahirong ng Brown na papunta po ng New Cabalan, tipo Old Cabalan, ay napakahirap daw sumakay dyan. Ay nako, grabe. Agawan daw ng pasahero. Kung medyo nahirapan na po, kung dumadami na po ang population dyan, kung hindi na kayang suportahan ng mga jeepney operators, ay dapat dagdagan na ninyo ang prangkisa. Magdagdag na po kayo. Ngayon, pag sinabi nila, hindi sobra-sobra po kami, ay bakit kinulang po ng jeep ang mga pasahero dyan? Huwag po ninyong pahirapan ang mga pasahero dahil yon po ang bumubuhay sa inyo. Di ba po? Kaya huwag po ninyong pahirapan. Diyan po kayo kumikita. Kung umasta pa naman kayo, ay akala nyo kayo yung bossing. Ay nako, Diyos ko por santo. Ayusin po nyo buhay nyo. Hindi po ganon. Hindi po. Kapag ikay po public utility, dapat ibigay mo ang tamang serbisyo para doon sa mamamayan. Hindi po yung kung mag-approach kayo, kahit na yung konduktor, kung mag-approach sa pasahero, akala mo bossing. Dadaan-daan pa naman sa harapan ninyo. Hindi niya napapansin na nangangamoy na ng husto yung kilikili. Ikaw na sa harapan. So Diyos ko por santo, sarap sa kluban ng isang timbang tubig. Grabe ka baho. Nagbayad ka na, pinahihirapan ka pa. Diba? Ayusin po ninyo. Lalo na yung mga konduktor ninyo, ay paliguin naman ninyo. Hindi yung nagkakandatata na naniningil sa bawat pasahero. Ang mga pasahero niya papasok sa opisina. Abay, kung maniningil pa naman, akala mo bossing. Ay nako, nangangamoy pa yung kilikili. Hindi nga malaman kung ilang linggo nang hindi nilaban yung damit. Napakabaho. Kaya ayusin po ninyo. Nagkulang na nga kayo sa serbisyo, pinahirapan na nga ninyo yung mga pasahero. Ang babaho pa ng amoy ng inyong mga konduktor. Di ba? Ayan po, mga panawagan po yan. Dito po sa ating mga listener na grabe na raw po ang hirap ng pagsakay nila ngayon dyan. Di ba? O yan, katulad na naman yan. Santa Rita. Naku, sana naman mabigyan na ng aksyon ng ating lokal na pamahalaan.
Napakarami po mga kaibigan nating nagawa na ng nabibigwasan sa programa natin. Pero ewan ko, bakit patuloy na nagbingi-bingihan ang ating lokal na pamahalaan? Ngayon kung sasabihin nila wala pang budget, sige, antabayan na namin. Pero ilang linggo na po, bakit nauna po ninyong ibang lugar? Di ba? Malaki pong katanungan po yan ng bigwas. Unang-una, nakabili na nga kayo ng backhoe na pinanglilinis ninyo. O, pinasalamatan kita dyan. Lumalalim na po. Wala na pong ibon na nakakatayo sa ilog ng Kalaklan River. Medyo malalim na po. Abay, gaano katotoo ito na 2 backhoe ang nabili ng kasalukuyang administrasyon. Papuri, pinapurihan ka namin. Pinapurihan kita. 2 backhoe at 2 dump truck ata yan. Ang tanong, medyo maganda ang tanong eh. Kung naalaala po ninyo mga kaibigan, mga mahal naming mga tagapakinig, yun pong nagkaroon ng night market sa harapan ng main gate ng SBMA dyan sa gilid ng SM. Kung matatandaan po ninyo, may pumutok na issue na nagbibigay umano ng SOP na 6 na milyon ang Alea Group, yung humawak ng night market. Alam nyo po ba, pinabulaanan po nila yan. Dahil ang naibigay umano, ayon sa aming source, 1.5 million lamang. Laki ng SOP ano? Ibig sabihin, totoong may SOP. Inamin po na 1.5 ang binigay na SOP. Hindi po inamin na 6 na milyon. 250,000 ang ibinayad sa City Hall na hindi malaman kung may resibo o wala. Pero ang SOP 1.5 million daw. Yan po'y inamin umano ng tumanggap. At kung totoong hindi 6 na milyon, kung totoong hindi 6 na milyon ang tinanggap, baka nabukulan pa ang mga konsehal nito. Baka mamaya magiging kalaban mo yung ilang konsehal na hindi mo napagbigyan at hindi mo na inulingan. Eto, kung hindi po totoo na 6 na milyon at ang inamin lamang ay 1.5 milyon ang pinambili umano ng backhoe at dump truck. Mga kaibigan, may tanong po ako sa inyo. Magkano po ang isang backhoe ngayon? Ang isang backhoe ngayon po mga kaibigan, yung maliit lamang alam niyo po ba na ang halaga niyan ay pinakamababa dyan 1.2. Ay nako, swerte ka na kung makakuha ng 1 milyon. Kung bumili pa ng 2 dump truck, sige nga mga kaibigan, may mabibili ba kayong dump truck na tagli 500? Scrap po yun, yung tinatawag nilang katayin. Kinakatay po yun, yung 500,000. 2 dump truck po ang binili. Ang ibig pong sabihin nito mga kaibigan, sa 2 dump truck na yan, kung ang isang dump truck ay tagwa 1.2 milyon, mayroon pong 2.4 milyon. Diba? 2.4 milyon plus yung backhoe na 1.2 milyon din ang aming estimate, ay di siyempre magkano na? Di 3.6 na. Kung totoong ang ibinigay na SOP ay 1.5 milyon lamang, paano umabot po ng 1 backhoe o 2 backhoe at 2 dump truck? Para bang sinasabi mong 1 plus 1 equals 3. Mukhang mali ata Alam naman nating magbilang. Kung totoong 1.5, saan binili yung imposible po
na kung sabihin ninyo na sarili ninyong pera ang ginamit ninyong pangbili. Huwag po ninyong papaniwalain ang mamamayan ng Olongapo. Yan po yung tinatawag na bawal magsinungaling maging sa pribadong mamamayan. Sabi po yan ni Pangulong Noynoy Aquino. Magbabalik po mga kaibigan pagkatapos po ng ilang patalastas.